So, what's up mga brothers and yes, brother Runyo is on your screen. So, mapagpalang araw sa lahat ng nilang, kaya dapat stay positive lang. Let's go! So, what's up ulit mga brother? At yun nga, bago tayong mag-umpisa sa ating topic, kung gusto nyo may pagkaibigan sa akin at hindi nyo pa ako kaibigan, please click the subscribe button below and click the notification bell para solid kasangganan tayo. At yun nga mga brother, kung nagustuhan nyo naman tong topic natin, pwede mo rin ma-share sa inyong community, sa inyong social media account, kung mayroong Facebook, Instagram o Twitter. Share mo na rin para dumami pang ating solid kasangga. At yun nga, kung makaka-relate ka o tatamaan ka dito sa topic natin, pwede mo rin naman bigyan ako ng thumbs up, no? Para solid na tayong magkasangga. So, yun nga mga brother. Ano nga ba ang topic natin ngayon? Ang topic natin ay kung paano ba how to create a content. Paano ba gumawa ng content, no? So, yun ang pag-uusapan natin ngayon, ngayong araw na to. Ano pa hinihintay natin? Let's go! So, yun nga mga brothers, magbibigay lang tayo ng ilang tips kung paano ba gumawa ng content at kung paano gumawa ng magandang content na pwede natin upload sa channel natin, sa ating YouTube channel. So, yun nga, ano ba nga ba yung pwede natin may content? Una dito yung DIY, pwede yan, DIY. Tapos yung, kung sa mga babae, yung tutorial, mga tutorial, sa makeup tutorial. Tapos yung tutorial kung paano gumawa ng ganito, ganyan. Tapos, pwede rin naman yung how to speak. Basta may matutunan sa iyo yung viewers mo, pwede yon. Pwede mong maging content yon. Pwede kang kung paano gumawa ng motor. Kung kaya mong gumawa ng motor, pwede yon. I-content mo yon. Pwede rin naman yung challenges, mga mukbang yan, challenge yan. Tapos, kung manonood kayo sa mga matagal ko ng videos, yung ginawa ko dati na Saitama workout, Saitama challenge, na hindi ko naman natapos hanggang day 1 lang talaga ako, no? Kasi mahirap talaga. Mahirap yung 100 push-up, 100 sit-ups, tapos 10 kilometers run in 1 year o 2 years niyang ginawa yun. Hindi natin kaya yun. Kasi unang araw pa lang, sumakit na yung katawan ko. Kaya hindi ko na talaga napagpatuloy. Yun yung totoo. Hindi ko na napagpatuloy yung challenge na yun. So, pwede naman yung gano'n kung kakayanin mo. Challenge. Pwede rin yung kung magaling ka sa basketball, pwede kang mag-tutorial ng how to dribbling, how to shoot sa 3 points na malakeri, di ba? Pwede yun. Tapos, pwede ka rin mag-tutorial yung paano magkaroon ng abs in a week. Pwede yun. Pwede naman magbigay ka ng impormasyon. Pwede ka rin magbigay tungkol sa mga sports, yan. Basketball, kung ano pa mga sports, pwede yan. Sa balita, tulad ngayon, SEA Games, pwede ka rin kung reaction video, pwede ka mag-react, ganon. Sa sinabi nung mga senador na siniraan yung SEA Games na yung pinapakain, kikiam, pwede ka rin mag-react sa mga ganon, di ba? Na makita mo naman yung grand opening, di ba? Ang ganda, ang lupit. Pang world class, pwedeng panglaban sa Mars, pwedeng panlaban sa mga planeta, yung mga ganong grand opening, di ba? Saan ka makakita niyan? Yun, pwede mo maging content yun. So, punta naman tayo kung paano gumawa ng magandang content. So, yun nga, meron ka ng content. Ang problema na lang, paano mo papagandahin yung content mo na yun bago mo i-upload sa YouTube channel mo. So, ganito. Kailangan, unang-una sa lahat, kailangan maganda yung thumbnail mo. No? Yung makikita pa lang ng isang tao, may magkaka-interest na kagad na panoorin yung ginawa mong content. Dapat maganda yung thumbnail mo, no? Gawin mo na lahat para maging kaaya-aya sa paningin ng tao yung content, yung thumbnail na gagawin mo. Ano ba yan? Nabubulol pa ako. Tapos, kung maganda yung thumbnail mo, dapat maganda rin yung title mo. Kasi, yung title mo, yun yung laman ng thumbnail mo. Nagets nyo ako? Diba?
Yun, yung thumbnail mo, yun yung nilalarawan ng title mo. Dapat gano'n. Hindi naman, wag mong gagawin yung ang thumbnail mo sa nagta-travel ka, pero yung title mo naman, kumakain, tungkol sa pagkain, mukbang, ganyan. Wag mong gagawin yon kasi taliwas. Pati taliwas din dun sa magiging content mo. Dapat sakto lang. Kung ano yung content mo, yun rin ang nilalaman ng thumbnail at title mo. Nagets mo ako? Yun dapat. Kung maganda rin yung thumbnail mo, tapos maganda rin yung title mo, dapat maganda rin yung pagkakasalansan ng content mo. Oh my God! Wow! Dapat meron kang intro. Ano nga ba yung intro? Tulad nito. Yan. Dapat meron kang maganda intro para ma-entertain mo yung mga viewers mo. Paano mo ba ma-entertain yung mga viewers mo? Kailangan hindi sila yung maboring sa content mo, no? Dapat pati yung mata mo dapat nandyan lang, wag lilihis dyan sa lens ng camera. Kasi yung ibang brother natin, ibang kapatid natin dyan, kung gumawa ng content, although maganda naman yung content nila, pero wag nyo iwawala itong mata nyo dyan sa lens ng camera. Bakit? Kasi di ba pangit tingnan? Salita ka ng salita tapos palinga-linga kang ganyan, no? So, what's up mga brother? Di ba ganyan? Di ba pangit tingnan? Sino kausap mo dyan? Di ba nandyan naman yung mga viewers mo? Dapat dyan ka lang titingin, di ba? So, isa yon mga brother. At isa pa, dapat energetic ka. Ganyan-ganyan ka. Dapat energetic ka para hindi maboring yung mga viewers mo. Isa yon. Tapos, dapat maganda rin yung pagkaka-edit mo. Maganda yung audio, yung pagkakasalita mo, dapat malinaw. Yan. Andyan lahat yan. Kung para maging maganda ang isang content, no? Tapos, kung maganda na yung content mo, maganda na yung thumbnail, title, tapos may intro ka na rin, dapat maganda rin yung looks mo sa camera. Diba? Ayos ba? So, yun nga mga brother. Yun lang para sa akin, no? Para sa akin, yun yung maibibigay kong tips sa inyo. Sana, kahit paano may natulungan ko kayo, no? Dito sa aking konting tips na nalalaman tungkol dito sa paggawa ng content at paggawa ng magandang content. At kung nagustuhan mo itong topic natin ngayon at nakarelate ka naman at nakabigay ako sa inyo ng isang magandang content, give me a thumbs up naman, no, mga brother. Give me a thumbs up and don't forget to subscribe and click the notification bell para updated ka pa sa mga videos ko pang gagawin. So, maraming salamat at yun nga, ipropromote ko na rin, malapit na rin pala yung aming outreach program ng YT New Blood this December 10 at kung gusto niyo pang humabol for sponsor, kung gusto niyo humabol sa sponsor, please message lang po kayo sa YT New Blood on Facebook. Ito po yung aming Facebook account. Yan, Facebook page, YT New Blood. Kung gusto niyo lang po mag-sponsor. Kasi pwede pa naman kayo mag-sponsor, no? Kasi December 10 pa siya. Marami pa siyang ilang araw pa yung tatakbuhin para magawa yung aming unang project ng YT New Blood. So, ang gagawin po namin ay magpapakain kami ng 100 students this December 10 dito sa Laguna. Kung gusto niyo pa pong humabol, pwede naman. Diba? Kung kayo may mabuting loob at kalooban, pagpalain pa po kayo ng Diyos Ama. Maraming salamat po sa inyong panonood. Nga mga brother, maraming salamat sa panonood. Huwag niyo naman kalimutan na i-subscribe itong ating channel, no? Para solid kasangga na tayo. Yun nga, maraming salamat at pagpalain pa kayo ng Diyos Ama. Hanggang dito na lang muna itong ating topic. Tingnan natin. Comment lang below kung ano pa yung mga gusto nyong pag-usapan dito sa ating channel, no? Maraming salamat. God bless sa lahat. At lalo na ngayon ay binabagyo tayo ngayon. Sana mag-ingat po tayo lahat, no? Maraming salamat. Bye-bye.